Ryan, mayroon bang bagong isasagawa sa mga pagsasanay ngayong taon? Yes, magandang tanghali, Ella. Sa unang pagkakataon ay magsasagawa ng Integrated Air and Defense o Missile Defense na isasagawa sa Subic, Zambales sa susunod na linggo bilang bahagi ng balikatan exercise ngayong taon. Lalahukan ng nasa 14,000 sundalo ng Pilipinas, Estados Unidos at Australia ang balikatan exercise. Ito na ang ika-40 iteration ng pagsasanay na nagsimula pa noong 1991. Ngayong umaga, pinangunahan o panauhing tagapagsalita si U.S. Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, at Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Present din ang ibang ambasador ng iba't ibang bansa gaya ng French Ambassador, Canada, Australia at United Kingdom. Nasa 20 bansa naman ang magiging observer sa pagsasanay. Sa unang pagkakataon ay magiging bahagi ang bansang Czech Republic, Lithuania, Poland at Netherlands. Full battery testing ang aspeto ng balikatan ngayong taon. Kabilang sa mga isasagawang pagsasanay ang missile defense, counter landing at live fire exercise at maging ang maritime strike. Bukod dito ay mayroon ding humanitarian efforts at infrastructure projects. Ayon kay Chief of Staff General Romeo Browner Sr., nagpapakita hindi lang ito ng pagsasanay ng lakas kundi pagpapakita ng magkatuwang na pagtugon ng mga bansa na nakatuon sa pagtatanggol sa mga mamamayan, pagpapanatili ng kapayapaan at paghahanda sa mga kinakaharap na mga hamon. Tatagal ang pagsasanay, Ella, hanggang sa May 9 sa susunod na buwan. At kinumpirma din ng US na kasama sa balikatan exercise sa pagsasanay ang Nemesis anti-missile ship ng Estados Unidos at ang mid-range capability missile system. At yan muna ang latest mula dito sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ryan Lacanlale.